Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-breed ng gapi at mag-select ng parents. Kaya, tara! So, sa pagpili ng parents, unahin na natin yung babae. Simple lang. Pipili kayo ng malaki yung tiyan. Kasi yung reason yun is para makaproduce siya ng maraming egg. Para gawing fry. So, sa pagpili ng lalaki, is nakabase tayo sa caudal. Dapat parang walis yung caudal. Tapos yung pectoral, pointed. Or, malabog. Nag-aaway sila. Tapos yung kanilang anal is pointed. Para mabilis, maka-score sa babae. Sa akin kasi, kung sino yung unang mag-molt sa ganyang batch ng fry is yun yung pipiliin ko. Pero kung sa pet shop kayo, yun yung basehan nyo dapat. Same din sa babae kung sino yung maunang lumaki. Tapos maganda yung yung hugis ng katawan. So, sa pag-setup ng breeding, sa ating breeding tank, is gumamit ako ng styro at trapal. Tapos lumagay ako ng daon talisay at saging. May dalawang reason bakit nilagyan ko ng dalawa or tatlo. Tatloan lang. Unang-una, kapag mag-breed is maglabasan ng fry, yung ibang fry is nakatago, hindi makakain. Yung kasi AFR is fry eater. So, na-notice ko na mas maraming fry na nakakasurvive ng may dahon ng talisay o saging kaysa sa wala. Next is sa kanilang color. Kapag meron kang dahon talisay o saging, tumitingkad yung color ng yung gapi. Or depende lang kung anong klaseng breed ng gapi. Pero sa akin, kapag wala nitong talisay or saging, nagiging parang dalong yung color ng aking gapi. Hindi tumitingkad yung pagkapula niya. Another reason is sa quality ng tubig. Na-notice ko kapag merong dahon ng talisay o saging is masigla yung yung mga gapi ko compare sa walang dahon ng saging. Yun lang. So doon naman tayo kung ilan yung dapat na pair ng gapi. So nakadepende yan. Kung meron kayong tinutukoy sa male or may gusto kayong tinatarget na genes, siguro 1:2, 1 male, 2 female, or 1:3. Tapos kung gusto nyong mabilisan, na-notice ko, kapag maraming female at kahit 1/4 lang or 1/2 lang ng male, is marami yung maproduce nila na fry. Quick story lang. Nung gumagamit pa ako ng 1:2 na pairing or 1 male, 2 female, notice ko ang bagal nilang mag-produce ng fry. Noon nawala na ako ng space ng mga AFR. So nilagay ko yung mga AFR ko sa sa breeding. Na-notice ko na mas mabilis silang manganak, mabuntis kaysa sa 2:1. So yun lang. So ngayon nakagawian ko is 3:6. 3 male, 6 female. Mabilis naman. So depende na yan kung saan yung nyo nakagawian nyo. Condition pala
First is na nakapili na yan ako ng ng aking i-breed. So yung ko sila, i-separate. Bale yung female doon, yung male doon. So pinapakain ko is dapnya. It's either dapnya or itlog. Pero sa akin, mas safe yung yung dapnya at wala pang kuskus balugos kasi kapag minsan kasi tinatamad ako kapag itlog pinapakain ko, change water agad. So either maraming maraming pwedeng mangyari. It's either ma-water shock or either magka-white spot kasi yung itlog mabilis mabaho. So ito na lang, mas safe. Pero kung wala talagang choice, edi yung itlog kung walang dapnya or either BBS. BBS mas best rin yun. So 7 days pinapakain ko sila ng live foods o itlog. Tapos pagka next day na yun, pinapano na sila breed. Yun lang mga boss, yun yung pag-process ko ng pag-breed ng lapi. Kung meron kayong mga suggestion or recommendation, comment down below. So, salamat sa panonood nitong video. Bye-bye.